Single mom na OFW, napaiyak na nga lamang ng pagka-uwi sa Pilipinas, ay hindi pala nakakarating sa mga anak ang pinapadala at pinalayas pa ang mga musmus. Mahanap pa kaya niya ang kanyang triplets na anak? Ako si Doris, isang single mom ng 3 bata. Iniwan ko ang mga anak ko sa tiyahin ko at mas pinili ko na lumayo sa mga anak ko kahit na masakit sa akin para din sa kanila. Magtatrabaho ako sa ibang bansa para sa mga anak ko, pero hindi ko akalain na pagalis ko, hindi lang emosyon ang sasakit sa mga bata, kundi pati physical nga ng mga katawan ng mga to. Wag na lang po kasi kayong umalis, Mama. Nakayakap sa kanya ang kanyang bunsong anak na si Abby. Oo nga naman po, Mama. Pangako po, mas magpapakabait na po kami at hindi na po kami magpapasaway. Segunda naman nila Annie at Eddie. Isang single mom si Doris, ng triplets nga niyang anak. Maaga siyang nakapag-asawa at nagkaroon ng 3 anak. Halos menor de edad pa nga lang ata siya noon. Nasa airport sila ngayon dahil papunta siya ng Dubai para magtrabaho. Siya na lang kasi ang nag-iisa na bumubuhay sa kanyang mga anak. 4 na taon na, simula nang mamatay ang kanyang asawa dahil nakuryente ito habang nagtatrabaho. Construction worker ang trabaho ng asawa niya at hindi inaasahang nakuryente ito na kinasanhinga ng pagkawala niya. Napakagatlabi nga si Doris at sinapo ang mukha ng mga anak niya. Hindi naman naalis si Mama dahil lang sa pasaway kayo. Alam niyo naman na mahal ko kayo, di ba? Kahit na minsan pasaway kayo. Kayo ang buhay ko at mahal na mahal ko kayo. Napahikbi si Annie. Kung mahal niyo po kami, bakit niyo po kami iwan ng ganun-ganun lang? Napakurap-kurap si Doris para iwasan ng maiyak. Ayaw niyang umiyak sa harap ng mga anak niya. Nasasaktan siya dahil ito ang unang beses na magkakalayo sila ng mga anak niya ng matagal na panahon. 2 taon din ang kontrata niya sa Dubai. Kaya nga ako aalis para sa inyo eh. Magtatrabaho lang si Mama sa malayo para mabigyan kayo ng magandang buhay. Ayaw niyo ba yun? Kapag nakapagtrabaho si Mama sa abroad, magkakaroon na siya ng maraming pera. Makakapag-school na kayo. Mabibilhan ko na kayo ng damit, laruan. Makakakain na kayo ng masasarap. Mapapaayos na rin natin yung sira-sira nating bahay. Gaganda na ang buhay niyo. Umiling na nga lamang si Abby. Kahit wala naman po akong laruan, kahit walang bagong damit at sira-sira po yung bahay natin, ayos lang. Basta magkakasama po tayo nila Kuya Eddie at saka Ate Annie. Naawa na nakatingin si Doris sa mga anak niya. Kung sana ganun lang kadali ang buhay. No, okay lang ang lahat ng sinabi ng anak niya. Ganun lang kadali ang buhay na kagaya ng iniisip ng mga bata. Pero hindi para sa isang magulang na tulad niya, na nag-iisa lang. Nasasaktan sila kapag nakikita nila na nahihirapan at nagugutom ang mga anak nila. Kaya nilang hindi kumain para sa mga ito, pero hanggang kailan? Kaya mas pipiliin na nga lamang ni Doris na malayo para sa triplets niyang anak, ang hindi makasama ang mga ito ng ilang taon para lang mabigyan ng magandang buhay. Hindi kasi ganun kadali yun, anak. Nasasaktan ako kapag nakikita ko kayong nahihirapan at minsan nagugutom. Sinapo na Doris nga ang mukha ni Annie, Abby at Eddie. Intindihin mo naman si Mama, anak. Kinagawa ko lang to para sa inyo ni Kuya Eddie mo at Ate Annie. Huwag kayong magalala. Kapag nakapag-ipon-ipon ako, hindi na ako aalis. Dito na ako forever kasama nyo. Basta, magpapakabait kayo. Napasimangot na nga lamang at napasinghot si Abby. Talaga po? Kahit umiiyak si Doris, ngumiti pa din siya sa anak. Oo naman, 2 taon lang naman mawawala si Mama pagkatapos ng 2 taon, magkakasama na tayo ulit 4. Basta, magpapakabait kayo. Tumangutang naman si Abby. Tumingin si Doris kini Eddie at Annie. Kayo naman mga ate at kuya, kayo munang bahala sa bunso ha. Wag na wag niyong pababayaan ang isa't isa. Kahit anong mangyari,
Wag na wag kayong magkakahiwalay. Maasahan ko ba yun? Tanong ni Doris habang hinahaplos ang mukha ng mga anak. Tumango naman si Eddie at Annie. Opo, Mama. Pangako po namin na hindi ko po pababayaan si Abby. Basta mag-iingat po kayo dun, Mama, at palagi po tayong magtatawagan at video call, ah. Ngumiti at tumango naman si Doris. Oo naman. Araw-araw ko kayong tatawagan para kahit papaano. Hindi niyo ako mamiss. Naku Doris, umalis ka na at baka maiwanan ka ng eroplano. Sabat naman ni Karen, ang pinsan ni Doris na siyang pansamantala munang mag-aalaga sa mga anak niya. Tumingin ulit si Doris sa triplets. Aalis na si Mama mga anak. Magpakabait kayo ha. At makinig kay Tita Karen. Huwag siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Tumango naman ang tatlong bata. Mama! Niyakap ng mga bata si Doris ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit na para bang ayaw na nga ng mga to na bitawan siya. Sige na mga anak, alis na si Mama. Mahigpit pa din na nakayakap ang tatlong bata kay Doris kaya naman hinila na nga sila ni Karen. Tama na yan at baka mahuli pa ang mama niya sa eroplano at baka hindi pa siya matuloy. Pinunasan ni Doris ang pisngi niya at tumayo na. Sige na alis na si Mama, magpakabait kayo ha. Babalik din naman ako kaagad eh. Madali lang ang 2 taon. Hinaplos nga ni Doris ang pisngi ng mga anak niya. Nahihirapan siya sa pag-alis. Parang ayaw na nga niyang umalis at iwan ng mga anak. Parang gusto na niyang gawin ang sinabi ni Abby na okay lang na maghirap sila. Basta magkasama sila. Umiling siya. Hindi pwede. Kailangan niyang lakasan ng loob dahil para naman ito sa mga anak niya. Sige na mga anak, lagi niyong tatandaan na mahal kayo ni nanay, okay? Hinalikan ni Doris ang mga anak niya at mahigpit na niyakap. Mas lalong lumakas ang iyak ng mga bata. Tumalikod na nga rin siya at nagsimula na ngang maglakad. Hindi na nga siya lumingon pa sa 3 anak niya para mas hindi na nga mahirapan pa ang mga to. Naglalakad siya na umiiyak at bigat ng loob ang kanyang dala pero kailangan niyang gawin to. Alam niyang nasasaktan silang 3 pero para din naman to sa kanila. Mag-iipon siya ng mabuti at kapag natapos na ang kontrata niya, hindi na nga siya aalis. Magnenegosyo na nga lamang siya para may pangkabuhayan na sila. Napapikit ng mariin si Doris at mahigpit na napahawak sa maleta niya nang marinig ang pagtawag ng mga anak niya na nagiiyakan. Bago pa siya lumiko, ay tumingin siya sa mga anak. Mahal na mahal ko kayong mga anak. Pahabol na sigaw pa nga ni Doris at kumaway sa triplets. Kuya, ate! Sad nga ng bunso na si Abby kila Eddie at Annie. Babalik din si Mama, Abby. Babalik din si Mama. Sad pa nga nito. Kahit na umiiyak ay kailangan maging matatag ni Eddie sa kanyang kapatid. Kailangan niyang tuparin ang pangako niya sa kanyang ina. Kailangan niyang maging magulang sa kanyang kapatid. Mabilis na lumipas ang panahon. Makalipas ang 2 buwan. Kamusta kayo mga anak? Natanggap niyo ba yung laruan na pinadala ko? Masayang tanong nga ni Doris sa triplets na ngayon ikatawag niya. Opo, Mama. Maraming salamat po. Naka-loudspeaker ang cellphone kaya naririnig din ni Abby ang sinasabi ng ina. Ganon din si Annie. Sobrang nagustuhan ko po yung manika, Mama. Salamat po. Napangiti naman si Doris dahil kahit boses lang ng mga anak niyang naririnig niya ay masaya na nga siya. Sige mga anak, sa susunod ay magpapadala ulit si Mama. Sumingit naman si Karen. Ay naku Doris, yung mga pinapadala mong mga damit at laruan, pera na lang, mabibili pa namin ng pagkain. Sabat naman ni Karen. Huwag kang mag-alala Karen. Hindi naman mababawasan ng pera na pinapadala ko dahil sa mga pera na pinambibili ko ng gamit ng mga bata. Galing din sa bigay ng amo ko. Napaikot pa nga ang mata ni Karen.
Ikaw bahala. Basta sinasabi ko sa'yo na malakas kumain ang mga anak mo. Totoo ba yun mga anak? Malakas daw kayong kumain? Napatingin naman sina Eddie, Abby at Annie sa tita nila. Pinanlakihan sila ng mga mata nito, dahilan para matakot sila. Opo mama. Medyo tumataba na nga po kami nila Abby at Annie eh. Medyo nauutal pa nga nasabi ni Eddie pero mukhang hindi naman nahalata ni Doris. Nako, mabuti yan anak. Sana, pagbalik ko matataba na kayo nila Abby at Annie ha. O siya, sige na mga anak. At tinatawag na ako ng amo ko. Tatawag ulit si mama kapag nakaraos ako. Sana, sa susunod nating tawag ay video call naman para makita ko kayo. Sumingit ulit si Karen. Hay nako Doris, kung gusto mong makapag-video call ang mga anak mo, bilhan mo sila ng touch screen na cellphone, yung mamahalin ba, para makapag-video call kayo ng maayos. Parang investment na din yan. Napangisi si Karen at pumayag naman si Doris. Sige Karen, pag-iipunan ko yan. Kapag binigyan ulit ako ng bonus ng amo ko, ipapadala ko kaagad sa inyo para makabili na kayo. Naging malaki tuloy ang ngiti ni Karen. Asahan namin yan ha. O sige na magpaalam na kayo sa mama nyo di Abby, Annie. Bye-bye mama, miss na miss ka na po namin. Mag-iingat po kayo dyan, love you po. Napangiti naman si Doris sa sinabi ni Abby. Miss na miss ko na din kayo mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Napangiti naman ang tatlong bata. Mahal na mahal ka din po namin mama. Bahagyang nagulat ang tatlong bata na ngagawin ni Karen ng cellphone at pinatay ang tawag. Bakit yun naman ako kaagad pinatayan? Sad na nga lamang ng babae pero wala siyang nagawa. Sa kabilang banda, bakit yun naman po kaagad pinatay tita? Baka po may sasabihin pa si mama eh. Umikot ang mga mata ng babae. Hoy, alam ko na kayo. Kilala ko na kayo. Hahaba na naman ang usapan niyo. Alam niyo bang ang mahal-mahal ng load kapag tumatawag sa ibang bansa? Si mama naman po yung nagbabayad ng load eh. Sad naman nila Eddie at Annie. Napataas tuloy ang kilay ng babae. Anong sabi mo Eddie? Umiling na nga lamang si Eddie. Hindi ba sinabi ng mama mo na may trabaho pa siya? Magtatrabaho na nga kayo. Nakakaba na sa mga pagmumukha niyo. Umalis na nga rin ang babae. Samantala na patingin ng triplets sa kanilang mga pinsan na anak nga ni Karen na pinaglalaroan ng mga laruan na pinadala ng mama nila na para sa kanila naman. Kuya, para sa atin naman po yun pero bakit po ayaw ibigay sa atin ni Tita Karen? Sa mga anak niya lang po pinapalaro at kapag maglalaro po tayo nagagalit pa po talaga siya. Hindi lang mga laruan, ang hindi nila nakukuha pati na nga rin ang mga bagong damit at sapatos na pinapadala ng mama nila. Lahat ng yun ay nasa anak ng Tita Karen nila. Kahit nga sa pagkain tinitipid sila kaya papaanong nagiging malakas silang kumain. Pinagtatrabaho pa nga sila nito sa karinderya. Pinaguhugas ng mga pinggan at tagalinis pa sila. Sa murang edad. Hindi ba natin sasabihin kay mama ang ginagawa sa atin ni Tita Karen? Napabuntong hininga si Eddie at Annie. Gustuhin man nila, ayaw naman nilang mag-alala ang ina. Hindi na Abby, baka mag-alala pa si mama at umuwi siya bigla eh. Papaano na lang ang mga pangarap niya para sa atin? Hindi siya makakaipon kung uuwi ka agad siya. Mas mahihirapan siya. Sayang din naman lalo na't sabi ni mama mababait ang amo niya. Kaya naman natin magtiis, 'di ba? Si mama nga, nagtitiis para sa atin. Tayo pa kaya? Sad naman nila Eddie at Annie. Napaisip naman si Abby. Tama po kayo ate kuya. Mabuti nga tayo at magkasama. Samantalang si mama siya lang mag-isa sa ibang bansa. Tumango si Eddie at sinapo ang pisngi ng kapatid. Kaya nga tiis-tiis muna tayo. Pasasaan patuloy din si mama at magkakasama tayo kapag nangyari yun. Sigurado akong hindi na tayo maghihirap. Napabuntong hininga si Abby at pilit nang umiti. Sana nga maging mabilis ang araw para makauwi na kaagad si mama. Nagulat ang magkakapatid nang biglang sumigaw si Karen.
Ano ba naman kayong tatlo? Ang dami-dami nating customer, nagbabagal pa kayo dyan. Bakit ba nagchichismisan pa kayo? Tumango na nga lamang sina Abby, Eddie at Annie. Tanghalian na kaya maraming kumakain sa karinderya ng tita nila. Naguhugas ng pinggan si Eddie habang si Abby at Annie naman naglilinis ng mesa kapag binatapos kumain. Ano ba naman yan, Abby? Hay naku bang bata ka? Ang ingot mo! Kagad na lumabas si Eddie mula sa kusina habang pinupunasan ang basa niyang kamay sa suot nga niyang apron. Nakita niya ang kapatid niya na nasa sahig na pinupulot ang mga basag na pinggan. Nakita niyang napaigik na nga lamang ang kapatid dahil nasugatan ito. Nakita rin niya na pinoprotektahan ni Annie si Abby. Pero binatukan pa nga talaga ni Karen si Annie. Bahalak mo bang basagin lahat ng pinggan ko? Umiiyak na nga sina Abby at Annie habang patuloy pa din na nagpupulot ng babasagin kahit pa may halong ang dugo ang sugat nito. Habang nagsasalita si Karen, patuloy pa din itong binabatukan ng bata. Hindi na natiis pa ni Eddie na makita na sinasaktan ng mga kapatid niya. Kaya lumapit siya. Tita, tama na po! Hindi po sinasadya ni na Abby at Annie. Nakapamewang na tumingin ang babae sa magkakapatid. Anong hindi sinasadya? Ilang beses nang nakabasag ang kapatid mo ah. Pare-pareho kayong tatlo. Binatukan din si Eddie ng babae. Kung tutuusin ay kulang na kulang pang pagpapadala ng mama niyo para sa mga pinabasag niyong magkakapatid. Napatiimbagang na nga lamang si Eddie. Hulanid din naman po kaming napapala sa mga pinapadala ni mama eh. Lahat po ng pinapadala niya, kayo naman po ang gumagamit at nakikinabang. Ang mga laruan, damit, sapatos, na para po sana sa amin, nasa mga anak niyo na. Nanlaki ang mga mata ni Karen at sinampal si Eddie. Ang kapal na mukha mo para sabihin yan sa akin. Mga wala kayong utang na loob? Baka nakakalimutan nyo na baka kung hindi dahil sa akin eh wala kayong tinitirhan ngayon. Baka ngayon ay nasa kalsada na nga kayo nakatira. Galit na nakatingin nga si Eddie sa babae dahil siyang panganay sa tatlo. Mas mabuti pa nga siguro po kung sakali na lang kaming nakatira. Baka hindi pa kami nagugutom. Hindi po kagaya niyo na minsan sa isang araw nga lang po kami pinapakain. Minsan nga kapag wala, galit pa kayo. Anong utang na loob po yung pinagsasasabi niyo? Palaban na sad nga nito. Sinampal na naman ni Karen si Eddie. Sobrang iyak na ni Abby habang nakayakap sa kanya. Tama na po, Tita Karen. Huwag niyo na pong saktan si Kuya. Ako naman po talagang may kasalanan kaya ako na lang po ang saktan niyo. Niyakap naman ni Eddie ang mga kapatid na si Annie at Abby. Hindi, wala kang kasalanan, wala tayong kasalanan. Nanggigigil na nakatingin nga si Karen sa mga bata lalo na kay Eddie. Mga bastos talaga kayong mga bata. Paano ba kayo pinalaki ng mama niyo? Taas noo nga, natumingin si Eddie kay Karen. Pinalaki po kami ni Mama na may respeto sa tao. Lalo na po sa mga matatanda sa amin, pero ang respeto binibigay po sa mga taong karapat dapat respetuhin. Kayo po, karapat dapat ba kayong bigyan ng respeto sa ginagawa niyo po sa amin? Sad ni Eddie at tumango-tango naman sina Abby at Annie. Gusto na naman sanang saktan ni Karen ng mga bata pero pinigilan nito ang sarili. Natawa ng mapakla ang babae. Mga matapang na kayo ah. Sige, mukhang kaya nyo nang buhayin ng sarili nyo kaya umalis na kayo sa pamamahay ko. Tignan lang natin kung hanggang kailan kayo tatagal sa kalye. Sigurado ako na babalik kayo dito at magmamakaawa na bumalik sa bahay ko. Lumapit naman si Abby sa babae. Tita, huwag niyo po kaming palayasin, patawarin niyo na po kami nila Kuya. Hinawakan ni Eddie ang kapatid niya at inilayo ang kapatid. Huwag kang magmamakaawa sa kanya, Abby. Ngumisi si Karen at nakataas ang isang kilay. Malakas talaga ang loob mo, Eddie. Sige, buhayin mo mag-isa ang kapatid mo sa kalye. Pinanlakihan ng mga mata ni Karen ng mga bata. O siya, sige, magsilayas na kayo. Mga walang utang na loob. Pinagtutulakan nga ni Karen ang tatlong bata papalabas.
Sa sobrang lakas ng pagtulak ng babae sa mga bata, natumba ito sa malamig na semento. Kaagad na tinulungan nga ni Eddie ang mga kapatid niya. Magsilayas na kayo. Tignan natin kung saan kayo dadamputin at kung saan aabot ang tapang nyo. Hinawakan na nga lamang ni Eddie ang mga kamay nila Abby at Annie. Halina kayo, Abby at Annie. Umalis na tayo sa impyernong bahay na to. Hinila ni Eddie ang kapatid niya, papalayo sa bahay na yon. Kuya, saan ba tayo pupunta? Maggagabi na. Nagugutom na kami, kuya. Magkasunod na saad nila Abby at Annie. Napatigil naman si Eddie at napatingin kay Abby at Annie. Sorry hindi ko na kasi napigilan na sagutin siya kanini. Dahil sinasaktan na nila kayo. Hinaplos naman nila Abby at Annie ang pisngi ni Eddie. Kayo nga po yung nasaktan, kuya eh. Napabuga na nga lamang ng malakas na hangin si Eddie. Ipinangako ko kay mama na hindi ko kayo pababayaan at poprotektahan ko kayo habang wala siya dito. Pero hindi ko nagagawa. Simula nang umalis ang mama nila at tumira sila sa bahay ng kanilang tita Karen, hindi na naging maayos ang kalagayan nila. Sinasaktan sila nito kahit sa maliit lamang na bagay. Sila ang pinapaluto nito, pinapalinis at iba pa. Habang parang buhay prinsesa at prinsipe naman ang mga anak nito. Minsan, hindi pa sila pinapakain ng tita nila. Minsan isang beses lang talaga sa isang araw. Kaya ang sinasabi nitong nananaba na nga sila, kabaliktaran naman talaga. Halos mamatay na nga sa gutom ang triplets. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Naiyak na nga lamang si Eddie dahil wala siyang magawa sa tuwing sinasaktan ng babae ang dalawang babaeng kapatid niya. Kahit kasi anong pagpoprotekta niya sa mga to, nasasaktan pa din naman sila. Tatlo nga sila na sinasaktan ng babae. Umiling na nga lamang sina Abby at Annie. Hindi totoo yan, kuya. Ikaw nga po yung superhero namin eh. Kapag napapagalitan kami ni tita, pinoprotektahan mo kami. Kasi yung girls dito at ikaw po yung lalaki. Napanguso naman si Eddie. Nasasaktan pa rin kayo. Ngumiti sina Abby at Annie. Ginagawa mo naman ang lahat para hindi kami masaktan eh. Palagi mo nga kaming pinagtatanggol kahit pa nasasali ka sa pagpalo ni tita. Ikaw kaya ang pinaka-the best kuya in the world. Mas lalong napaiyak si Eddie dahil na-touch nga siya sa sinabi ng kapatid. Niyakap niya ang kapatid. Saan na tayo pupunta ngayon, kuya? Kumalas si Eddie mula sa pagkakayakap sa kanila. Hindi ko pa nga alam eh. Abby, Annie. Pero ang mahalaga, nakalis na tayo sa bahay na yun. Makakasiguro na tayo na hindi ka na masasaktan. At wala nang mananakit sa inyo. Ngumiti si Abby sa kapatid niya. Gutom na ako, kuya. Saan nang galing po yung perang yan? Hinaplos nga ni Abby ang kanyang tiyan na nag-iingay pa. Kinuha naman ni Eddie ang pera na nasa bulsa niya. Nanlaki naman ang mata ni Annie. Napalabi na nga lamang si Eddie at nagdadalawang isip man na sabihin sa kanyang mga kapatid. Sinabi pa rin niya, kinuha ko to sa pitakan ni Tita Karen. Nanlaki ang mga mata nila Abby at Annie. Ano, kuya? Hindi ba masama yun? Tumango naman si Eddie. Alam ko. At huwag mong gayahin si kuya dahil masama yun. Pero wala kasi akong magagawa eh. Hindi naman tayo magkakapera kung hindi ako kumuha. Nakakagawa talaga ng isang masamang bagay ang isang tao lalo na kapag wala silang choice. Isa pa, galing naman to kay mama, di ba? Kinuha ko lang kaya para hindi na natin kailangan maghirap pa. Kahit ngayong araw lang, huwag na nating isipin yun, ang mahalaga may pera tayo pang kain. Siguro naman na makakahanap din tayo ng matitirahan at matpagtatrabahuan. Napakunot noon naman si Annie habang pinapanood sila ni Abby. Ha? May kukuha ba sa atin magtrabaho, kuya? Ang bata-bata pa natin eh. Hinawakan naman ni Eddie ang kamay ng mga kapatid. Ang sabi ni mama, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil habang buhay, may pag-asa. Sahad na lamang nito. Inakbayan ni Eddie ang mga kapatid kahit papaano gumaan ang loob nga ni na Annie at Abby. Nabigla sila
nang may sumigaw sa may tindahan. Tumayo ang lasing na lalaki. Ano ba? Bakit ginagago niyo ako? Tumayo naman ang kasama nitong lasing. Hindi naman ah. Mas nagalit ang lasing na lalaki at tinapon ng bote dahilan para matakot si Abby at mapayakap sa mga kapatid. Grabe kayo ah! Napataras na nga lamang si Abby at Annie nang biglang balibagin ng lasing na lalaki ang mesa dahilan para matapon ng mga nasa ibabaw nito. Kuya! Nanginginig nga ang boses ni Abby habang nakayakap sa kapatid. Niyakap naman ng mahigpit ni Eddie ang mga kapatid niya. Huwag kayong matakot, halina kayo. Umalis na nga sila doon. Kumain na nga muna sila dahil nagugutom na nga ang kanilang bunso na si Abby. Ginabi na nga sila sa kakahanap ng trabaho na tatanggap sa kanila. Kuya, saan tayo matutulog ngayon? Tanong naman ni Annie. Napabuntong hininga na lamang si Eddie at naupo sa gilid ng kalsada. Pagpasensyaan nyo na, Abby, Annie ah. Mukhang dito muna tayo sakali matutulog. Ayos lang ba yun? Tumango naman si Abby at Annie at niyakap nga si Eddie. Opo naman kuya, kahit saan basta kasama kita. Maliit nang umiti si Eddie sa kanyang mga kapatid. Kumuha na lamang siya ng cartoon at yun nga ang hinigaan nila. Niyakap niya ang mga kapatid. Kahit na medyo nahihirapan na nga ang triplets dahil sa sitwasyon nila, masaya pa din siya dahil magkakasama nga silang magkakapatid. Ilang araw ang dumaan wala pa din silang nahahanap na trabaho o tirahan. Sige naman na po ate, tanggapin niyo na po kami, masipag naman po kaming tatlo eh. Nagmamakawang sabi ni Eddie sa nagtitinda ng gulay sa palengke. Pero umiling lang ang babae. Naku, pasensya na kayo talaga bata ah. Tindera lang kasi ako dito eh, wala ang amo ko. Pero sa tingin ko, hindi ka nila tatanggapin dahil mga bata pa kayong tatlo. Makakasuhan kami ng child abuse niyan. Makukulong pa kami kapag tinanggap namin kayo. Wala na nga lamang nagawa ang mga bata, kundi umalis din. Lahat ng inaplayan nga nila, palagi na lang sinasabi ay ganun. Na makukulong sila kapag tumanggap sila ng mga bata na trabahador. Yung mga menor de edad. Kaya maraming mga bata na magnanakaw ang gumagawa ng masama dahil kahit na gusto nilang magtrabaho, walang tumatanggap dahil sa edad nila. Mabuti pa nga sa ibang bansa na kahit menor de edad pa, pwede nang magtrabaho. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Gutom na kami ni Abby. Pagrereklamo naman ni Annie habang nakahawak sa tiyan niya. Napatingin naman si Eddie sa kanyang pera na 5 piso na lang. Ibinili na nga lamang niya ito ng isang tinapay at ibinigay sa kapatid. Paano ka kuya? Tanong naman ni Abby. Ngumiti si Eddie sa mga kapatid. Ayos lang si kuya, busog pa naman ako eh. Napakunot noon na nga lamang ang dalawa. Busog? Paano ka naman nabusog? Hindi ba wala kang pagkain simula kanina? Hinaplos ni Eddie ang buhok ng mga kapatid. Natutulog ka pa kasi kanina kaya hindi nyo nakita. O sige na, kainin nyo na yan para hindi na kayo magutom. Sandali, hihingi lang ako ng tubig ah. Lumapit si Eddie sa isang karinderya at humingi ng tubig. Mabuti na lang talaga at binigyan siya nito. Ito munang inumin nyo. Abby, Annie, kapag nagkapera na nga lang si kuya, magsisoft drink tayo. Bahagya namang natawa si na Abby at Annie. Ayos na ako sa tubig kuya. Kumain na nga si Abby at Annie habang napapalunok naman ng mariin si Eddie. Lihim siyang napahawak sa kanyang tiyan na kanina pa kumukulo dahil sa gutom. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Kailangan na nilang makahanap ng trabaho at matitirhan sa lalong madaling panahon lalo na't wala na silang pera. Ayaw din niyang bumalik sa tita nila dahil ayaw na nga niyang makita na sinasaktan nito ang kanyang kapatid. Oo, may tirahan nga sila pero halos magutom din naman sila dahil minsan hindi sila nito pinapakain. Kuya, narinig mo ba yung sinabi ko? Nabalik sa ulirat si Eddie at napatingin sa kapatid. Ano yun, Abby? Nagsalita na nga ulit si Abby. Parang nagkukwento ito pero hindi marinig ni Eddie dahil pakiramdam niya
Umiikot ang paligid niya. Nanlalamig ang ulo niya at para nga siyang lumulutang sa ere. Ilang beses niyang iniling ang ulo para mawala ang hilo niya pero hindi nagtagal tuluyang ng dilim ang paningin niya. Nagulat na nga lamang ang dalawa pa niyang kapatid na si Abby at Annie nang makita na humandusay na sa sahig ang kuya nila at walang malay. Niyugyug nila ang kapatid pero hindi ito nagigising. Kuya! Kuya, gumising ka! Tulungan niyo po ang kuya namin! Magkasunod na saad nga nila Abby at Annie. Kahit anong pagsigaw nga nila ng tulong, wala nga isang tao ang tumulong sa kanila. Nakatingin lang ang mga to sa kanila at sinasabi na nakakaawa sila. Nakakaawa pero ni isa ay wala man lamang tumulong. Mabuti na lamang talaga at may isang lalaki na lumapit sa kanila at naawa. Anong nangyari? Umiling si Abby. Hindi po namin alam, may bigla na lang pong nawala ng malay si kuya. Tulungan niyo po kami. May kinuha naman ng isa sa mga triplets na ibinigay nga ng kanilang ina bago umalis. Ang isa ngang magandang kwintas. Ito pong ibabayad namin sa inyo. Nagulat ang lalaki sa kwintas na nakita niya, pero bumawi na nga lamang siya. Napangiti naman ang lalaki at tinaplos ang buhok ni Abby at Annie. Hindi na mga bata, halina kayo. Tutulungan natin ang kuya nyo. Huwag na kayong umiyak dahil magiging okay lang siya. Tumango naman ang dalawa at pinunasan ang mga luha nila. Isinakay na nga nila sa kotse ang mga bata. Nawalan na nga lamang siya ng malay dahil sa sobrang gutom at pagod din. Ipapaubos lang natin ng isang dextro sa kanya para hindi siya ma-dehydrate. Sabi nga ng family doctor, Nina Jack. Magiging maayos din ng bata. Kailangan niya lang ng kumain at magpalakas. Nakipagkamay si Jack dito. Salamat po, Doc. Tumingin naman ang doktor. Wala yon. Tawagan mo na lang ako kapag may problema. Tumungo si Jack at ipinahatid nga sa katulong ang doktor papalabas ng bahay niya. Dinala niya ang mga bata sa bahay niya lalo na't nakita niya na mukhang hindi pa nga okay ang mga to. Lumapit siya sa mga batang babae na kanina pa nga hindi umaalis sa tabi ng kuya nila. Nakahawak ang mga to sa kamay ng kapatid. Baka gusto niyong magbihis muna. Ano nga bang ulit pangalan niyo? Napatingin naman sina Abby at Annie sa lalaking tumulong sa kanila. Ako po si Abby. Ako naman po si Annie. At siya po si Kuya Eddie. Tumango naman si Jack. Ako naman si Jack. Anyway, gusto niyo bang magbihis muna? Napatingin naman sina Abby at Annie sa sarili niya at napagtanto na madumi na nga pala sila. Wala po kaming damit eh. Ngumiti na nga lamang si Jack sa dalawang babae. Nagpabili ako kanina. Sasamahan muna kayo ni Manang Lily. Tinuro nga ni Jack ang mayordoma ng bahay nila. Ang kanyang yaya, simula pagkabata at ito na nga ang nagalaga sa kanila. Napatingin na nga lamang sina Abby at Annie sa kanilang kapatid. Pero paano po si Kuya? Wala po siyang kasama dito. Hinaplos ni Jack ang buhok ng bata at ngumiti. Ako na munang magbabantay sa kuya mo. Pabibihisan ko din siya. Lumapit naman si Manang Lily sa mga bata. Halina kayo mga iha. Paliliguan ko kayo at bibihisan saka tayo babalik, okay? Tumango na nga lamang ang mga bata at sumama sa matanda. Napatingin naman si Jack sa batang lalaking mahimbing na natutulog. Naawa siya sa batang to, lalo na't alam niya na murang edad pa nga lamang ang mga ito ay nakakaranas na ng kahirapan. Binihisan na nga din ang katulong ang bata at naupo na lamang siya at hinintay na magising si Eddie. Mama? Napatigil si Jack sa pagbabasa nang marinig niya ang boses ng bata. Ang akala nga ni Jack gising na nga ang bata dahil nagsasalita na ito pero nakapikit pa rin ang mga mata habang patuloy na tinatawag nga ang mama nito. Biglang napabangon naman si Eddie mula sa bangungot niya. Napatingin siya sa paligid. Nasaan po ako? Tumayo naman si Jack at lumapit sa bata. Nandito ka sa bahay ko. Kamusta ng pakiramdam mo?
Napakunot ang noo ni Eddie habang nakatingin sa lalaki. Hindi niya ito kilala. Sino ka po? Nasaan si Abby at Tani? Yung mga kapatid ko po. Aalis na nga sana si Eddie, saka man ang pigilan nga siya ng lalaki. Nasa kabilang kwarto lang sila. Nagbibihis. Hindi ka pwedeng bumangon dahil mahina pa ang katawan mo. Mas lalong napakunot ang noo ni Eddie at doon nga niya na-realize na may swero pala siya. Hindi mo ba naalalang nangyari sa'yo? Nawalan ka ng malay. Napaisip naman si Eddie at doon naalalang nangyari. Kuya? Napatingin naman si Eddie sa may pinto. Nakakabukas lamang at nakita nga niya sa wakas sina Abby at Tani na napaluhan na nga lamang nang makita siyang gising na. Gising ka na, kuya. Alam mo bang nag-alala kami sa'yo? Huwag ka nang ulit mawala ng malay natakot kami dun eh. Napangiti na lamang si Eddie at masaya siya dahil mukhang maayos naman ang mga kapatid niyang babae. Sorry kung napag-alala ko kayo pero okay na si kuya. Ang ganda ng mga suot niyo Napatingin si Eddie sa suot ng kapatid. Bahagyang lumayo si Abby at tumikot pa. Maganda ba, kuya? Tumango bilang sagot si Eddie. Maganda ang mga kapatid niya suot nga ang mga dress na kulay pink at green. Naka-hairband pa nga ang mga to. Bigay ni Kuya Jack. Napatingin naman si Eddie sa lalaki. Maraming salamat po sa pagdulong niyo po sa amin ng mga kapatid ko. Ngumiti si Jack. Wala yon, ang isipin mo na lang ngayon, magpalakas ka. Dumating din ang katulong habang dala ang pagkain na para kay Eddie. Sobrang bilis na itong kumain na para bang ilang araw na nga itong hindi kumakain. Pasensya na po kayo Gutom na gutom lang po talaga kasi ako Napangiti na nga lamang si Jack. Nasan ba ang mga magulang nyo? Ikinuwento na nga ni Eddie ang tungkol sa buhay nila. Napatango na nga lamang si Jack at naaawa nga sa mga to. Kawawa naman pala kayong magkakapatid. Kung gusto nyo, dumito muna kayo. Nanlaki ang mga mata ni Eddie. Talaga po? Hayaan niyo po kami na tumira dito? Naku, maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala, magtatrabaho po kami ng maayos at hindi po kayo magsisisi na kinuha niyo po kami. Ngumiti na nga lamang si Jack para magtaka si Eddie. Ano pong nakakatawa? Napailing na lamang si Jack. Sino bang nagsabi sa'yo na magtatrabaho kayo? Napakunot ang noo ni Eddie. Titira kayo ng libre dito, okay? Napanganga na nga lamang si Eddie. Hindi ba ang sinabi nyo, may mama pa kayo na nasa ibang bansa? Tumango naman bilang sagot si Eddie. Tutuparin natin ang pangako ng mama nyo na mag-aaral kayo at hindi maghihirap. Hintayin na lang natin na makauwi ang mama nyo o hanapin kayo kapag nalaman niya ang totoong nangyari. Sa ngayon, dito na muna kayo para maging ligtas kayo. Gagawin natin ang lahat para makommunicate siya. Napakunot muli ang noo ni Eddie habang nakatitig sa lalaki. Hindi naman po sa pinagdududahan po namin kayo Yung kabaitan niyo po. Pero bakit niyo po kami tinutulungan? Dati po kasi ganyan din po si Tita Karen pero nagbago po siya. Maliit na ngumiti na nga lamang si Jack at hinaplos ang buhok ng bata. Naiintindihan niya ito. Sabihin na lang natin na masarap sa pakiramdam mong makatulong sa ibang tao. Lalo na sa inyo. Kaya habang may maitutulong pa ako o tayo sa kapwa natin, tumulong tayo ng walang kapalit. Ngumiti naman ang bata at tumango. Tatandaan ko po yan. Ginulong nga ni Jack ang buhok ng bata. O siya, sige na. Magpahinga ka na para bukas may lakas ka na ulit. Nagpapahinga na rin ang dalawang kapatid mo. Tumango naman si Eddie at nakatulog na din dahil bumabawi nga ang katawan nito mula sa pagkakasakit. Makalipas ang ilang linggo, naging masaya naman ang magkapatid. Sa piling nga ni Jack, inasikaso sila nito at kahit kailan hindi naman naramdaman ng triplets ang gutom. Nagulat si Karen. Nang pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang mukha ni Doris. Nasaan ang mga anak ko? Yun kaagad ang naging tanong ni Doris kay Karen. Doris? Kailan ka pa dumating? Bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka pala? Saad ni Karen. Hindi pinansin ni Doris ang mga sinasabi ni Karen
at pumasok ng bahay. Tinatanong kita kung nasa ng mga anak ko. Eddie? Abby? Annie? Nandito na si Mama. Pero kahit ilang beses tawagin ni Doris ang pangalan ng mga anak niya, walang sumasagot. Nasaan sila, Karen? Bakit wala sila dito? Napakunot noon naman ang mariin si Karen at kinakabahan na. 2 buwan nang nakakalipas simula nang lumayas ang magkakapatid. Ano? Nasa school sila. Hindi ba pinag-aral mo na sila? Natawa ng mapakla si Doris. Sa eskwelahan? Sabado ngayon kaya paanong nasa eskwelahan ng mga anak ko? Pinaglololoko mo ba ako, Karen? Hindi naman kaagad nakasagot ang babae. Napatingin si Doris sa mga anak ni Karen na naglalaro sa sala. Napakunot noo siya at lumapit sa mga bata. Bakit suot ng mga anak mo ang damit na pinadala ko para sa mga anak ko? Pati yung mga laruan silang gumagamit. Pati na rin ang gadgets. Pilit nang umiti si Karen at mas lalong kinabahan. Pinagpapawisan na nga to. Kau naman, hiniram lang naman ng mga anak ko. Ano ka ba, Doris? Ipagdadamot mo ba yung mga damit, laruan at gadgets ng mga anak mo? Sinamaan ng tingin ni Doris ang babae. Ang mga laruan pwede, pero ang damit at gadgets? Bakit? Wala bang damit ang mga anak mo? Tsaka yung gadgets kailangan niya ng mga anak ko. Napaiwas ang tingin ng babae kay Doris. O baka naman tama ang narinig at nalaman kong balita. Napatingin ang babae kay Doris habang nakakunot ang noo. Anong balita? Na pinagtatrabaho mo ang mga anak ko sa karinderya mo. Pinapagod mo sila. Minamaltrato mo sila. Sinasaktan at ginugutom. Dahan-dahang lumapit si Doris sa babae habang nanginginig itong umaatras. 2 buwan nang wala dito ang anak ko? Magpapaliwanag ako, Doris. Dagdag pa nga ni Karen. Hindi na naituloy pa ng babae ang sasabihin ng sampalin nito ni Doris. Hindi ito makapaniwala na napahawak sa pisngi kung saan nga siya sinampal. Hayop ka? Pinagkatiwala ko sa iyong mga anak ko. Hindi ako nagkulang ng pagpapadala ng pera na para sa kanila tapos ganito lang ang gagawin mo sa kanila? Malalaki ang paghinga ni Karen na tumingin kay Doris. Ang bastos ng mga anak mo eh. Sasagot-sagutin ba naman ako? Galit na dinuro nga ni Doris ang babae. Kilala ko mga anak ko at hindi ko sila pinalaki ng bastos. At sinong re-respeto sa'yo kung ganun ang ginawa nila? Ito ang tatandaan mo. Karen, kapag may nangyaring masama sa mga anak ko, hindi kita mapapatawad at sisiguraduhin kung magbabayad ka. Ipapakulong kita sa pananakit mo sa kanila. Umalis na nga si Doris habang napaupo naman sa sahig si Karen dahil sa sobrang kaba. Hindi naman niya kasi akalain na malalaman ni Doris ang tungkol sa mga anak nito. Akala din kasi niya babalik ang tatlo lalo na kapag wala ngang nahanap na matitirahan o trabaho. Nang makauwi si Doris sa bahay nila, napatingin siya sa bahay nila na hindi man lamang naayos. Nagpadala pa naman siya ng pera kay Karen para dahan-dahanin na maayos ang bahay nila. Pero kung ano ang itsura ng bahay nila, nang umalis siya, ganun pa din. Napaupo si Doris sa upuan, nagawa sa kawayan. Kinuha niya ang picture ng mga anak niya at napaiyak. Kagagaling niya ng police station at report doon ang pagkawala ng triplets. 2 buwan na palang naglayas ang mga to pero hindi man lamang hinanap ni Karen at pinabayaan. Umiyak nang umiyak si Doris habang hinahaplas ang pictures ng mga anak niya. Mga anak, nandito na si Mama. Nasaan na ba kayo? Niyakap ni Doris ang picture. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi ko na lang kayo iniwan kay Karen. Pagod na pagod si Doris habang naglalakad sa mga kalye-kalye. Hindi nga niya alam kung ilang barangay o tao na ang napagtanungan niya tungkol sa mga anak nila. Pero ni isa, walang nakakita sa mga to. Napagod na siya pero hindi siya pwedeng mapagod hanggat hindi niya nakikita ang triplets. Ate, pabili po ng malamig na tubig.
Sabi ni Doris sa tendera at kumuha ng pera. Kinuha niya ang tubig. Ate, magtatanong na lang din po ako. Nakita niyo ba yung mga batang to? Yung cute na triplets na to. Pinakita ni Doris ang pictures ng mga anak niya. Tinignan ito ng babae tumiling. Naku, pasensya na miss pero hindi eh. Ilang araw na bang nawawala? Napabuntong hininga si Doris. Sa bawat napagtatanungan niya ay umaasa siya na kahit isa sa mga to may nakakita nga sa mga anak niya pero bigo na naman siya. 2 buwan na po eh. Napabuntong hininga ang babae. Matagal na rin pala. Naku miss, baka nakuha na yan ng mga sindikato. Napakunot ang noo ni Doris. Yung mga puting van na nangunguha ng mga bata, minsan nakikita na lang ang mga bata na wala nang lamang loob. Yung mga ganun, hindi mo ba nababalitaan yun? Umiling na lamang si Doris. Hindi po eh. Sige po, salamat. Nagsimula na namang maglakad si Doris. Napapatitig siya sa pictures ng mga anak niya. Sana naman hindi kayo isa sa mga nakuha mga anak. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa inyo. Kahit na medyo pinanghihinaan ng loob si Doris, hindi pa din siya tumigil sa paghahanap sa mga anak niya. Dumaan pa ang ilang araw, wala pa rin talaga siyang balita tungkol sa mga anak niya kahit sa mga pulis. Napaupo na lamang siya nang makaramdam ng pagod ang mga paa niya. Uminom siya ng tubig dahil uhaw na uhaw nga siya dahil na nga rin sa mainit na panahon. Pinunasan niya ang pawis sa noo at nagpaypay nga gamit ang kamay niya. Napapatingin si Doris sa mga tao na dumadaan at naglalakad patungo sa pupuntahan nito. Nakikita niya ang isang puting van na huminto sa hindi kalayuan sa kanya. Bigla siyang napatayo nang makita niya sina Eddie at Abby, pati na rin si Annie na may kasamang isang lalaki na pinapasakay sila sa puting van. Mabilis tuloy na tumakbo si Doris papunta sa lalaki at hindi nagdalawang isip na itapon ang dala nga niyang bag sa lalaki. Gulat namang napatingin sa kanyang lalaki at pinaghahampas niya ito. Hayop ka? Saan mo dadalhin ang mga anak ko? Siguro kidnapper ka no? Tulungan niyo kami! Kinikidnap niya ang mga anak ko! Napanganga na nga lamang si Jack at hinawakan ang kamay ng babae. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong kinidnap. Natawa na nga lamang ng mapakla si Doris. Walang kinikidnap? Ano tong ginagawa mo ha? Sinasakay mo lang naman ang mga anak ko sa puting van na to. Hindi maintindihan ni Jack ang pinagsasasabi ng babae. Teka, sino bang mga anak ang tinutukoy mo? Tinuro ni Doris kung saan nakapark ang sasakyan kanina. Nang isara kasi ito ng lalaki, kaagad nang umalis ang van. Yung mga triplets na pinasakay mo. Napakunot ang noo ni Jack. Anak mo ang mga batang yun? Taas noo naman na tumingin si Doris sa lalaki. Bingi ka ba? Kasasabi ko lang 'di ba? Tinuro ng lalaki si Doris. Kung anak mo nga ang triplets ay ibig sabihin ikaw si Doris. Napakunot ang noo ni Doris at nagtataka. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Bahagyang natawa si Jack at hindi makapaniwala na pagbibintangan siyang kidnapper o kaya nangunguha nga ng laman loob ng mga bata. Ikinukwento ka kasi ng mga anak mo sa akin. Mas lalong napakunot ang noo ni Doris. Inilahad naman ni Jack ang kanyang kamay sa babae. By the way, ako nga pala si Jack, ang kumukop sa mga anak mo. Hindi tinanggap ni Doris kagad ang kamay ng lalaki. Hindi niya alam kung magtitiwala ba siya dito. Mismong pinsan nga niya, trinaydor siya. Kinupkop o kinidnap? Binawi na nga lamang ni Jack ang kanyang kamay at bahagyang natawa. Hindi ko nga sila kinidnap. Kung ayaw mong maniwala, pwede kitang samahan papunta kung saan sila dadalhin ng van. Tinitigan ng maigi ni Doris ang lalaki. Hindi niya alam kung nagsasabi ito ng totoo o niloloko lamang siya. Pero kahit alin man sa dalawa ay sasama talaga siya. Lalo na't alam niyang ito lang ang tanging tao na makakapagsabi kung nasaan ang mga anak niya. Sumakay na nga sila sa kotse nito.
Kailan ka pala umuwi? Tanong ni Jack habang nagmamaneho. Sinabi kasi sa akin ni na Eddie, Abby at Tani na nasa abroad ka daw at nagtatrabaho. I told you, sinabi nila sa akin ang lahat. Napabuga na nga lamang ng malakas na hangin si Doris. 1 linggo na akong nakauwi. Nalaman mo ba ang tungkol sa mga anak mo? Umiling naman si Doris. May nakapagsabi sa akin na naglayas daw ang mga anak ko. Hindi nila kaagad sinabi sa akin dahil natatakot sila kay Karen. Mabuti na lang talaga at may kapitbahay na naawa sa sinapit ng mga anak ko. Kaya yun, chinika sa akin kaagad. Nagmakaawa ako sa amo ko na umuwi ako para hanapin ang mga anak ko. Mabuti na lang talaga. Mabait ang amo ko at pinayagan ako. Kahit may kontrata. Napatango na nga lamang si Jack. Ang totoo niyan, gusto ko nga sanang puntahan ng Karen na yan para hingin ang cellphone number mo. Kaso, ayaw ng mga bata. Lalo na si Eddie at Tabby. Mukhang natatakot ang bata sa kanya kaya hindi ko na lang sila pinilit. Sinabi ko sa kanila na hintayin na lang namin ang pag-uwi mo. Kaagad pinunasan nga ni Doris ang kanyang luha. Kung alam ko lang talaga sana na ganito ang sasapitin ng mga anak ko. Sa pag-alis ko, hindi na lang sana ako umalis. Baka ngayon galit na ang mga anak ko sa akin at sinisisi ako sa mga nangyari sa kanila. Napahilamos na nga lamang ng muka si Doris at hindi mapigilan ng maiyak. Ayaw na ayaw niyang magalit sa kanyang mga anak niya. Hinaplos naman sandali ni Jack ang likod ng babae. Huwag kang mag-alala. Hindi ganun ang mga anak mo. Matured nga silang mag-isip eh. Hindi naman sila galit sa'yo eh. Sa katunayan, naiintindihan nila kung bakit ka umalis. Sadyang mali lang talaga ang taong pinag-iwanan mo sa kanila. Pero hindi mo naman kasalanan yun totally. Hindi rin nagtagal, nakarating na nga rin sila sa wakas sa isang malaking bahay. Nakita ni Doris ang puting van kung saan sumakay ang mga anak niya kanina. Isang matandang babayang lumapit sa kanila. Sino itong kasama mo, Jack? Ngumiti naman si Jack. Sabay sabing, siya si Doris Manang Lily, ang mama ng triplets. Nanlaki yung mga mata ng matanda at hinawakan ng kamay ni Doris. Naku, ikaw pala si Doris. Masaya ako't nagkita na tayo at nakilala na kita. Alam mo bang, miss na miss ka na ng mga anak mo? Sad pa nga nito. Tumango naman si Doris. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa anak ko ah. Mabuti pa po kayo. Kahit hindi namin kaano-ano, inalagaan niyo pa sila. Ngumiti naman si Manang Lily. Wala yun, iha. Mabuting mga bata ang mga anak mo. Pinalaki mo sila ng maayos. Kaya, gustong-gusto din namin sila. Sumingit naman si Jack. Manang Lily, nasan po palang mga bata? Nasa sala sila. Naglalaro. Napangiti ang matandang babae. Sigurado akong matutuwa ang mga bata kapag nakita ka nila, Doris. Halika na, pumasok na tayo. Hinila ni Manang Lily si Doris, papasok ng bahay. Sa pagpasok nila, ay kaagad niyang hinarap ang anak. Nakita niya ito sa malawak na sala na naglalaro. Napatakip sa bibig si Doris at hindi na napigilang maiyak. Mga anak, napatigil sa paglalaro ang 3 bata at napatingin kay Doris. Nanlaki ang mga mata nito. Mama? Sabay sabi nga ng triplets. Umiiyak naman na tumango si Doris. Ako nga mga anak, si mama nga to. Kagad na nagsitakbuhan nga ang triplets papunta kay Doris at niyakap siya ng mahigpit. Mama! Nagiyakan ng 3. Habang mahigpit, nayakap ang isa't isa. Napatingin naman si Manang Lily kay Jack. Nang akbayan siya nito. Naiiyak ang matanda habang nakatingin sa mag-iina. Ikinuwento ng 3 bata kay Doris ang lahat ng nangyari na si Jack ang tumulong sa kanilang 3. Bakit hindi muna kayo nagpalipas ng gabi dito? Ngumiti si Doris sa lalaki. Hindi na. Masyado nung malaking abala namin sa'yo. Napailing na nga lamang si Jack at ngumiti. Kahit kailan, hindi naman kayo naging abala sa akin lalo ng mga anak mo. Hinaplos ni Jack ang pisngi ng mga bata. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan sa ginawa mong pagkupkup sa mga anak ko.
Pero alam kong balang araw, masusuklian din ang kabutihan mo. Ngumiti si Jack sa babae. Huwag mo nang isipin yun. Hindi naman ako tumulong para may kapalit eh. Masaya na ako na makitang masaya ang mga bata dahil magkakasama na kayo ulit. At buo na, mag-ingat kayo. Tumingin si Jack sa tatlong bata. Magpakabait kayo. Okay? Sabay naman na tumangwang triplets. Opo Kuya Jack, hindi po namin kayo makakalimutan at kapag nagkataon po, dadalawin namin po kayo. Pangako yan ha. Masaya na tumangwang mga bata. O siya mag-iingat kayo. Hinawakan ni Doris ang kamay ni Jack. Maraming salamat talaga Jack ha. Tumango at ngumiti naman si Jack. Sumakay na nga rin sina Doris at ang triplets sa van. Ihahatid daw kasi sila sa bahay nila. Ayaw na nga sana niya kaso nagpumilit ang lalaki. Nang makauwi sa bahay, napatingin si Abby sa bubong nila. Mama, ano pong gagawin natin ngayon? Ngumiti si Doris at sinapo ang mukha ng anak. Idi magsisimula tayo ulit. Magsimula tayo ng magkakasama. Tayong apat. May naipon naman si mama kahit papaano kaya pwede naman tayong makapagpatayo ng maliit na negosyo. Hindi na ulit aalis si mama mga anak. Hindi ko na kayo iiwan ulit. Sad pa nga nito. Magningning naman ang mata ng triplets. Talaga mama? Tumango si Doris at muling niyakap ang mga anak. Sama-sama na tayo dito. Sabay-sabay silang apat na kumain ng hapunan. Masaya silang kumakain habang nagkukwentuhan at ang mga anak nagkukwento tungkol sa lalaking tumulong sa mga to. Nang sumapit ang gabi, tabi-tabi silang natulog. Yakap-yakap ni Doris ang mga anak sa magkakabilang braso. Ang akala niya noon ay matagal-tagal pa niyang makakatabi ang mga anak sa pagtulog. Kahit na maghirap sila dito, kakayanin niya. Basta magkasama nga silang apat. May ngiti nga sa mga labis ni Doris at parang wala na nga siyang mahihiling pa. Ipinikit na nga lamang niya ang mata at natulog na rin dahil sa pagod. Bigla siyang nagising nang marinig ang malakas na ulan. Dahil sa butas ang kanilang bubong ay pumasok ang tubig ulan. Kagad na dumami ang tubig sa loob ng bahay nila at nabasa ang mga gamit nila. Nataranta silang lahat nang biglang lumakas ang hangin at tangayin ang kanilang bubong. Umiyak si Abby at natakot, kaya naman niyakap nito. Basang-basa nga sila ng ulan. Sira na po ang bahay natin, Mama. Sad naman ni Annie. Napapaiyak na nga lamang si Doris sa sinapit nilang apat na mag-iina. Mabuti na lang talaga. Ay basa siya, kaya hindi nakikita ng mga anak niya ang pag-iyak. Paano kaya kung kina Kuya Jack na muna tayo makituloy? Sigurado naman akong papayag si Kuya Jack dahil napakabait niya eh. Napatingin si Doris kay Eddie. Nahihiya naman si Doris. Wala nga siyang magawa. Iniisip niya din kasi ang mga anak niya. Kaya naman kinuha na nga muna niya ang mga gamit nila at nagpahatid sa taxi sa bahay nga ni na Jack. Nagulat naman si Jack nang makita sila. Oo naman, napabuntong hininga si Jack. Kaya siguro ayoko kayong paalisin dahil may masamang mangyayari pala sa inyo at ito na nga. Pinunasan na nga lamang ni Doris ang buhok niya. Pasensya ka na talaga Jack ha. Ang mga bata talaga ang nagsuggest na dito na lang tumuloy pansamantali. Sad na lamang ni Doris. Napabuntong hininga si Jack. Masaya ako na tumulong, Doris. Kaya wag kang mahiya. You can stay here as long as you want. Mukhang napagod ang mga bata eh. Napatingin si Doris sa mga anak niya na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Napapailing na nga lamang siya. Matulog ka na rin Doris. Tumango naman si Doris kaya umalis na si Jack. Tinibahan na nga niya ang mga anak at nakatulog na rin. Kinabukasan nagising siya na wala na sa tabi niya ang mga anak. Bigla siyang kinabahan at hinanap nga ang triplets. Nakahinga nga siya ng maluwag nang makita niyang nasa kusina pala ang mga to at tinutulungan ng katulong at si Manang Lily. Good morning po, Mama. Bati naman ni Abby nang makita nga niya si Doris. Lumapit nga siya sa mga anak niya at tinalikan nito. Good morning din mga anak.
Ang babait niyo naman at tinutulungan niyo si Manang Lily. Pasensya na din po pala Manang Lily kung ngayon lang po ako nagising ha. Pagod po kasi ako kahapon sa kakahanap sa kanila eh. Hindi tuloy ako nakatulong sa inyo. Ngumiti naman si Manang Lily. Naku wala yun iha. Bisita naman kayo dito at saka nakasanayan na rin nila na tumulong dito sa bahay. Ang gaganda talaga ng pagpapalaki mo. Sa triplets Doris. Hindi na kailangan utusan pa dahil nagkukusa. Napangiti naman si Doris. Maraming salamat po Manang Lily. Hindi lang po doon, kundi pati na nga rin po sa pag-aalaga niyo sa mga anak ko. Umiling si Manang Lily. Wala yun. Si Jack naman talaga ang totoong nag-aasikaso sa mga bata. Natutuwa kasi si Jack sa kanila. Speaking of Jack, nasan nga po pala siya? Inilapag ni Manang Lily ang tubig sa mesa. Ay nako, maagang umalis dahil may asikasuhin daw sa opisina. Napatango na nga lamang si Doris. Sabay-sabay na nga rin silang kumain. Tumulong na rin siya sa paghuhugas ng pinggan. Pinipigilan siya ng matanda pero hindi siya nakikinig. Ang laki ng bahay ni Jack, Manang Lily no? Siya lang po bang nakatira dito? Tanong ni Doris nang matapos nga sila at nagkakape na. Inilapag ni Manang Lily ang baso sa mesa. Hindi lang si Jack ang nakatira dito dati. Napakunot ang noo ni Doris na nakatingin sa matanda. May asawa si Jack at may 3 mga anak. Nagbakasyon ng mag-iina ni Jack noon at susunod na lang siya dahil may inaasikaso siya sa business nila. Tapos sa balitaan na lang namin na bumagsak pala ang eroplano na sinasakyan ng mag-iina. Napatakip na nga lamang ng bibig si Doris. Nako, nakakalungkot naman po pala yung nangyari sa pamilya niya. Tumango si Manang Lily. Sinabi mo pa, kaya nga simula noon ay naging malungkot na si Jack. Ibinuhos na lang niya ang lahat ng trabaho at sa pagtulong sa mga charity para sa mga bata. Kaya nga tuwang-tuwa siya sa mga 3 eh. Ngayon naiintindihan na nga ni Doris kung bakit malapit ang loob ni Jack sa 3 anak niya. Naawa siya sa nangyari sa lalaki. Hindi niya akalain na may naranasan palang ganito ang ganon kabait na tao. Kumain ka na ba? Nagulat nga si Jack nang pagpasok niya sa bahay. Si Doris ang bumungad sa kanya. Doris? Bakit gising ka pa? Ngumiti si Doris. Hinintay kasi talaga kita. Nagtaka at nagulat naman si Jack. Bakit naman? Hinawakan ni Doris ang kamay ni Jack at hinila ito. Dinala niya ito sa pagkainan. Kasi paghahanda kita. Alangan naman si Manang Lily yung hayaan ko na gumising. Hindi makapaniwala si Jack na nakatitig nga sa pagkain sa mesa. Hindi mo naman to kailangan gawin Doris. Bisita kita rito. Umiling lang si Doris. Pinuupo niya ang lalaki at nilagyan ng pagkain ang pinggan nito. Ang sabi ni Manang Lily, puro ka na lang daw trabaho eh. Tuwing uuwi ka, hindi ka kumakain. Kaya ipinaghanda kita. Napabuntong hininga na nga lamang si Jack. Hindi mo naman to kailangan gawin. Kagaya nga ng sabi ko, hindi naman ako humingi ng kapalit sa mga tulong na binigay ko. Umiling si Doris. Hindi naman to dahil to na. Pilit nang umiti si Doris sa lalaki. Nalaman ko mula kay Manang Lily ang tungkol sa pamilya mo. Hindi naman nakasagot si Jack. Alam ko kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay. Dahil ganun din ang naramdaman ko nang mawala ang asawa ko, ang ama ng triplets. Pero alam ko, mas masakit ang pinagdadaanan mo. Dahil hindi lang ang asawa mo ang nawala, kundi pati na rin ang mga anak mo. Napabuntong hininga si Doris. Nung nalaman ko na nawala ang mga anak mo, nasaktan ako para sa'yo. Nung nawala kasi ang mga anak ko, napaisip ako kung papaano na lang kung hindi ko na sila makita ulit. Nakakabaliw. Sad pa nga ni Doris. Malungkot nang umiti si Jack. Alam mo Doris, nagigilty ako sa nangyari sa pamilya ko. Napakunot noo ang babae. Nagigilty kasi ako dahil hindi ako nakasama sa kanila. Siguro kung sumama lang ako sa kanila, pati ako nawala na. Siguro, kasama ko sila sa kabilang buhay. Pero ako pa talaga ang nabuhay. Hinawakan ni Doris ang kamay ni Jack. Huwag mong sabihin yan, Jack.
Sigurado naman ako na kung nasan man sila ngayon, masaya sila dahil nabuhay ka. At siguro may purpose pa, kaya nabuhay ka. Lahat naman ng tao ay kayang isakripisyo ang sarili nila para sa mga taong mahal nila. At alam kong ganun din sila sa'yo. Siguro, may dahilan ka pa sa mundong to, kaya hanggang ngayon, buhay ka pa. Sad nga ni Doris. Mapakla namang natawa ang lalaki. Ano naman kaya ang dahilan na yun? Napaisip si Doris at napangiti. Dahil kung wala ka na sa mundong to, sinong makakahanap sa mga anak ko? Sinong tutulong sa kanila nung nangangailangan sila? Napaisip pa nga si Jack. Pinisil ni Doris ang kamay nito. Sa lahat ng tao, ikaw talaga yung bukod tangi na nagmalasakit at nag-alaga sa mga anak ko. Kaya malaking utang na loob ko sa'yo, Jack. Sa wakas ay umiti na nga rin si Jack. Natutuwa ako sa mga anak mo. Naalala ko sa kanila ang mga anak ko. Kaya siguro magaan ang loob ko sa kanila. Kaya hayaan kitang ituring mo silang parang anak mo. Napatitig si Jack sa babae. Talaga? Tumango naman si Doris at ngumiti. Total, close naman sila sa'yo at para ka na rin naman nilang pangalawang ama dahil sa pagmamahal na binibigay mo sa kanila. Napangiti si Jack at pinisilang kamay ni Doris. Maraming salamat Doris ha. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Sana habang wala pa kayong matitirhan, dito muna kayo para makasama ko ang mga bata. Tumango-tango si Doris. Oo naman. Sige na, kumain ka na. Ako nagluto nito. Para makapagpahinga ka na rin. Masaya naman na kumain si Jack. Nagkwentuhan pa nga silang dalawa tungkol sa mga buhay-buhay nila. Hindi nila namalayan ang oras. Sa isang gabi ay naging magaan ang loob nila sa isa't isa at parang kilala nila ang isa't isa. Good evening, Jack. Saad nga ni Doris isang gabi. Hindi na nagulat pa si Jack nang pagpasok niya sa bahay, sumulubong sa kanya si Doris ulit. Ilang gabi na rin kasi itong ginagawa ng babae sa tuwing gabi, nakakauwi ang lalaki dahil sa trabaho. Good evening din. Ang mga bata, natutulog na. Napagod kanina kakalaro eh. Kumain ka na ba? Pag-iba ni Doris ng usapan. Bahagyang natawa si Jack. Hindi pa nga eh. Ano bang niluto mo? Napangiti naman ang babae at hinila kaagad si Jack papunta sa pagkainan. Pinagluto kita ng afritada. Ang sabi kasi ni Manang Lily, paborito mo to. Pinagsilbihan nga ni Doris ang lalaki. Tinikman naman ito ni Jack. Masarap nga. Alam mo, sa sobrang sarap ng luto mo, pwede ka nang magpatayo ng restaurant. Natawa na nga lamang si Doris at naupo. Alam mo, napakabulero mo talaga. Restaurant ka agad? Hindi ba pwedeng karinderya muna? Kasi yung restaurant hindi kaya ng budget ko. Uminom ng juice si Jack. Kung gusto mo, tutulungan kita. Napakunot ng noo si Doris. Masarap kang magluto, Doris. Sayang din ang talento mo kung hindi mo magagamit, 'di ba? Sa pagnenegosyo, malay mo naman, itong maging dahilan para hindi na kayo magkalayo ng mga anak mo. Tutulungan kita. Pwede kitang pahiramin ng pera at i-guide kita sa pagnenegosyo. Napakamot ng batok si Doris at parang nahihiya pa. Hindi ba parang nakakahiya naman yun? Tinutulungan mo na nga kami. Pinapatira ng libre dito sa bahay mo tapos papahiramin mo pa ako ng pera? Napatingin si Doris sa isa niyang kamay nang hawakan ito ni Jack. Huwag ka nang mahiya, Doris. Isipin mo na lang na para din ito sa inyo ng mga anak mo. Babayaran mo naman ako, 'di ba? Kaya huwag kang mahiya. Pinisil ni Jack ang kamay ni Doris. Pag-isipan mo ng mabuti, okay? Tumango na nga lamang si Doris at maliit na ngumiti. Bumalik na din sa pagkain si Jack. Lihim naman siyang napahawak sa kanyang dibdib, kung saan tumitibok ng malakas ang puso niya. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng kakaiba sa dibdib niya, lalo na't kapag nakikita niya ang pagngiti ng lalaki. Napailing na nga lamang siya. Siguro, natutuwa lang siya sa ginagawang pagtulong ni Jack sa kanilang mag-iina. Dapat hindi niya ito bigyan ng iba pang meaning. Mama, may gusto po ba kayo kay Papa Jack?
Nagulat nga si Doris at napatingin kay Abby sa biglaang tanong nito. Papa Jack na ang tawag ng mga bata sa lalaki dahil yun din naman ang gusto ng lalaki na tawag ng mga bata dito. Napakunot na si Doris. Ano? Ano bang klaseng tanong yan, Abby? Napakibit-balikat na nga lamang si Abby. Napapansin ko lang po kasi na masaya kayo sa tuwing nag-uusap kayo. Tapos, parang nagte-twinkle-twinkle po yung mga mata nyo. Sad pa nga ng cute na bata. Napatango-tango naman si Annie. Napapailing na lamang si Doris. Hay nakong bata ka. Hindi porket masaya kaming nag-uusap. Gusto na namin ng isa't isa. Hindi ba pwedeng friends lang kami? Diba, Annie? Muling napakibit-balikat na nga lamang si Abby. Napatingin naman si Doris kay Eddie na magsalita ito. Pero mama, bagay po kayo ni Papa Jack. Nanlaki tuloy ang mga mata ni Doris sa sinabi ni Eddie. Pati ba naman ikaw, Eddie? Napabungis-ngis naman ang bata dahilan para mapailing si Doris. Ewan ko nga sa inyong mga bata kayo. Pero kung liligawan po ba kayo ni Papa Jack, may pag-asa po siya? Napaisip naman si Doris. Kung kayo ang tatanungin ko, hindi lang si Jack, what if may ibang lalaki naman ligaw sa akin at sagutin ko, handa ba kayong tanggapin yun? Napaisip naman ang dalawa pang bata. Kahit kailan, hindi naman po namin makakalimutan si Papa. Kahit wala na po siya, habang buhay pa rin po namin siyang nasa puso at isip. Sagot naman ni Annie this time. Tumango-tango naman si Eddie at Abby bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kanilang kapatid. Oo nga mama, naisip din po kasi namin na kailangan nyo din po ng katuwang sa buhay na makakasama nyo po hanggang sa pagtanda. Bata pa naman po kayo eh. Napahawak sa dibdib si Doris dahil na-touch nga siya sa sinabi ng mga anak. Matured talagang mag-isip ang mga to. Hay, ano ba yung mga sinasabi nyo kayo talaga? Sada nga lamang nito. Tumango naman si Abby. Pero sana si Papa Jack pa rin po ang maging papa namin. Napailing na lamang si Doris. Hay nako, kayo talagang mga bata kayo. Kung ano-anong mga pinagsasabi nyo, ang babata nyo pa. Papaano magiging papa ng batang ito si Jack? Kung magkaibigan lang naman sila. Magkaibigan nga lang ba ang nararamdaman nila para sa isa't isa? Mabait ito at nakikita niyang mahal na mahal ng lalaki ang mga anak niya. Kung iisipin nga, maswerte ang magiging asawa ng lalaki dahil sobrang bait nito at mapagmahal. Maswerte ang babaeng mamahalin nito ulit. Pababa na nga si Doris sa may hagdanan habang bitbit ang ilang kahon na may lamang mga gamit nila. Dahan-dahan lang siyang bumababa dahil sa dami ng mga bitbit niya. Nanlaki mga mata niya. Nasa pagtapak niya, sa susunod na hakbang ay na-out of balance siya. Unang nalaglag ang mga hawak na kahon. Nakikita niyang sarili na manguhulog sa hagdan dahilan para napapikit na nga lamang siya. Pero nakaramdam si Doris ng kamay sa kanyang braso at hinila siya. Sa lakas ng paghila nga nito, bumagsak siya sa matikas na katawan ni Jack. Sobrang kabog ng kanyang puso, hindi dahil sa akala niya nahulog na nga siya, kundi dahil magkadikit nga ang labi nilang dalawa. Parehong nalalaki ang mga mata nila. Pero kalaunan ay naging malumanay ang mga mata ni Jack at hinawakan ng batok ni Doris. Napapikit na nga lamang siya ang kanyang mga mata. Di na ang matamis na halik ng lalaki. Nalalasing siya sa ginagawa nitong halik sa kanya. Pero nabalik siya sa ulirat nang tawagin siya ng mga anak niya. Kaagad siyang napatayo at napaiwas ng tingin kay Jack. Naramdaman niya ang paginit ng kanyang mga pisngi. Salamat nga pala sa pagsagip sa akin ha. Nauutal na sabi na lamang ni Doris at mabilis na bumaba ng hagdan para kunin ang mga kahon na nahulog. Hindi niya kayang tignan sa mga matang lalaki lalo na may nangyayaring ganoon nga sa kanila. Naghalikan lang naman sila. Dahil sa pangyayaring yun ay iniwasan ni Doris si Jack pero hindi naman niya pinapahalata sa mga anak niya. Doris, mag-usap naman tayo. Hindi pa rin nakinig si Doris at nagpatuloy pa rin
sa paglalakad. Napatigil lang siya nang maabutan siya ni Jack at hawakan nito ang kamay niya. Mag-usap tayo, Doris. Huwag mo naman ako iwasan. Pakiusap nga nito na nagsusumamo. Hindi makatingin sa mga mata ni Jack si Doris. Ha? Hindi naman kita iniiwasan Pagdadahilan nito. Kung hindi mo ako iniiwasan, bakit hindi ka makatingin sa akin? Hinawakan ni Jack ang baba ni Doris at pinakatitigan nito. Dahil ba itong nangyaring halik? Napapikit na nga lamang ng mariin si Doris. Pwede bang huwag na nating pag-usapan yun? At kung maaari, kalimutan na lang natin ang nangyari. Napakunot ang noon ni Jack. Bakit naman? Hindi mo ba nagustuhan yun? Hindi makapaniwala na nakatingin si Doris sa lalaki. Ano? Kasi nagustuhan ko. Napanganga si Doris at hindi nakasagot. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kay Jack, alam ko na parang mabilis sa'yo ang pangyayari. Pero gusto kong malaman mo na unti-unti na kitang nagugustuhan. Hinawakan ni Jack ang kamay ni Doris. Sa ilang taon na nawala ang pamilya ko, ngayon lang ako naging masaya at nakaramdam ng ganito. Ayoko nang pakawalan pa kayo ng mga bata. Napatitig si Doris sa lalaki. Hindi ba kami parang panakip butas lang sa'yo, Jack? Hindi naman nakasagot si Jack. Hindi mo ba naisip na parang panakip butas lang kami sa'yo kasi ako na asawa mo at ang mga anak mo kapalit ng mga anak ko. At triplets din sila. Mahal na mahal ka ng mga bata at ayokong malaman nila na minahal mo lang sila dahil nakikita mo ang 3 anak mo sa kanila. Umalis na nga rin si Doris habang naiwan naman si Jack at malalim na napaisip. Aaminin ni Doris na medyo nasaktan nga siya sa isiping yun, lalo na't mahal na rin naman niyang lalaki. Sinong hindi magmamahal sa lalaking katulad ni Jack? Wala na nga siyang ibang hahanapin pa kung ito ang mamahalin niya ulit, pero ayaw niyang maging panakip butas. Manang Lily, nakita niyo po ba si Jack? Tanong ni Doris kay Manang Lily nang 3 araw na nga niyang hindi nakikita si Jack. Napailing si Manang Lily. Pumunta siya sa lugar kung saan bumagsak noon ang replanong sinasakyan ng pamilya niya. Death anniversary kasi nila ngayon. At siguro 1 linggo na naman siya doon. Hindi nakapagsalita si Doris at ngumiti na nga lamang sa matanda. Iniwan na muna niya ang bahay dahil pupunta siya sa dating bahay nila. Dahan-dahan na kasi niyang pinapaayos ang bahay, lalo na ang bubong nila. Dahil alam niya sa sarili niya na hindi habang buhay ay nakikitira sila sa bahay ni Jack. Hapon na nang bumalik nga si Doris sa bahay ni Jack. Napatingin siya sa babaeng parenteng nakaupo sa sofa. Maganda ito at mukhang mayaman sa mukha pa lang nito. Napatingin sa kanyang babae. Nasaan si Jack? Death anniversary ng pamilya nila. Kaya yun, umalis na muna. Pwede ko bang malaman kung sino kayo? Tumayo ang babae at nag-flip hair pa nga. Ako si Stephanie, ang girlfriend ni Jack. Nagulat nga si Doris sa nalaman. Pakisabi na lang sa kanya na dumalaw ako dito. Umalis din naman ang babae habang naiwan naman si Doris, natulala at hindi makapaniwalan may girlfriend pala ang lalaki. May girlfriend na pala ito pero anong pinagsasasabi nito noong nakaraan? Sa sobrang inis niya ay gusto nga niyang umalis ng bahay kasama ang mga anak niya. Pero naisip niya na wala silang mapupuntahan. Siguro hihintayin na nga lamang niya na matapos ang bahay nila at wala na rin naman siyang dahilan para manatili pa doon. Lumipas ang 2 araw at bumalik na naman ang babae. Wala pa rin ba si Jack? Umiling naman si Doris dahilan para mainis ang babae. Gosh, ilang beses ko na siyang tinatawagan pero hindi na naman siya sumasagot. Sabihin mo sa kanya, kapag nakabalik siya, tawagan niya ako kaagad. I need to talk to him. Pagrereklamo ng babae, habang hawak ang cellphone nito. Tumango na lang si Doris sa babae, kaya umalis na ito. Wala naman siyang plano na makialam sa relasyon ng dalawa. Isang araw, habang naglalakad si Doris, papunta sa bilihan ng mga pako, dahil kailangan para sa bahay nila, ay napatigil siya nang makita si Stephanie. Nasa isa itong coffee shop at may kasamang lalaki.
Hindi lang yun dahil naghahalikan ng dalawa, kahit na maraming tao. Napahawak siya sa dibdib at talagang tinitigan pa ng mabuti ang babae dahil baka namamalikamata lang siya. Pero hindi eh. Talagang ito ang babae na nagpakilalang girlfriend ni Jack. Hanggang sa makauwi si Doris sa bahay ay hindi mawala-wala sa isip niya ang nangyari. Dumating na nga ang araw na nakauwi na si Jack. Lumapit siya sa lalaki para sabihin ang nalaman niya. Sobrang kabog ng puso ni Doris sa nalaman niya. Oo, nasaktan siya dahil nalaman niya na niloko lang pala siya ng lalaki dahil meron na pala itong girlfriend. Pero sa isip niya ay alam niyang wala ni kahit na sinong tao ang may karapatan na maloko kahit sila pa itong manloloko. Jack, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ngumiti si Jack kay Doris. Meron din akong gustong sabihin sa'yo. Doris, napag-isipan ko ng mabuti ang sinabi mo at hindi na nga naituloy pa ni Jack ang sinasabi ng biglang pumasok si Stephanie. Jack! Baby! Kagad nilapitan nga ng babae si Jack at walang pagdadalawang isip na hinalikan nito sa labi. Napaiwas naman ang tingin si Doris kahit na medyo galit siya sa lalaki ay nasasaktan pa din siya na makita na may ibang humahalik dito. Stephanie? Anong ginagawa mo dito? Tinanggal ni Jack ang kamay ng babae na nakapulupot sa leeg niya. Napasimangot naman ng babae. What? Hindi mo ba ako namimiss? Hinaplos nga ng babae ang dibdib ni Jack. Sabay sabing, kasi ako miss na kita. Babe. Muling inalis nga ni Jack ang kamay ng babae. Hindi kita na-miss. At hindi ba hiwalay na tayo matagal na? Ikaw mismong nakipaghiwalay sa akin. Napangusang babae. Nagawa ko lang naman yun dahil wala kang time sa akin eh. Akala ko kasi, hahabulin mo ako. Pero hindi pala. Narealize ko na, mahal pala kita. Kaya ako na mismo pumunta dito. Magbalikan na tayo please babe. I've missed you so much. Sasagot na nga sana si Jack nang sumingit si Doris. Huwag kang makipagbalikan sa kanya, Jack. Napatingin ng babae at si Jack kay Doris. At sino ka naman para sabihin yan kay Jack? Hindi pinansin ni Doris ang sinasabi ng babae. May iba siya, kaya hindi ka pwede makipagbalikan sa kanya. Nakita ko siya noong isang araw may kasama siya at nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Saad ni Doris. Nanlaki naman ang mga mata ng babae at tumingin kay Jack. Ano? No! Hindi totoo yun, Jack. Nagsisinungaling siya. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko, di ba? Naiinggit lang yung babaeng yan. Hampas lupa. Napakurap-kurap naman si Doris. Napapaisip kasi siya kung maniniwala ba sa kanyang lalaki o hindi. Pero wala na nga siyang pakialam. Basta ang importante, nasabi niya ang nalaman niya. Taas noong tumingin si Doris sa babae. Sabay sabing, totoo ang sinasabi ko, Jack. Maniwala ka man o sa hindi. Totoo ang sinasabi ko. Natawa naman ang hindi makapaniwalang babae nang makita nito na nag-iisip si Jack. What? Talagang maniniwala ka sa babaeng yan over me na girlfriend mo? Ex-girlfriend Stephanie. Napabuntong hininga si Jack. Actually, alam ko na may iba ka. Matagal ko nang alam pero hindi ko lang sinasabi sa'yo. Yun ang dahilan kaya naging malamig ang pakikitungo ko sa'yo. Hinintay ko lang talaga na ikaw mismo ang bumitaw dahil ayaw kitang masaktan. Napakurap-kurap ang babae. Hindi na nga ito nagsalita pa kaagad nang umalis. Lumapit naman si Jack at tinawakan ng kamay ni Doris. Mahal kita, Doris. Bigla na nga lamang niyang sabi at napanganga si Doris sa sinabi niya. Napag-isip-isip ko ang mga sinabi mo. Mahal kita. Mahal ko kayo ng mga bata. Mahal ko kung sino kayo. Maniwala ka man o sa hindi, ay minahal kita sa kung sino ka at hindi dahil sa nangungulila lang ako sa pamilya ko. Hayaan mo sana na bigyan ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Handa akong gawin ang lahat. Maniwala ka lang sa akin, Doris. Kahit na lumuhod pa ako sa harapan mo. Nagulat na nga lamang si Doris. Nang biglang lumuhod ang lalaki. Mahal kita, Doris. Kumabog ng mabilis ang dibdib niya.
Na para bang sasabog na nga ito sa sobrang tuwa. Napailing siya. Kung mahal mo ko, sinong babaeng yon? Tumayo si Jack. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Stephanie is just my ex. Alam ko nang tungkol sa panloloko niya sa akin noon pa. Kaya naman ang lamig ako sa kanya. Kahit na niloko niya ako noon, ayoko pa din siyang saktan kaya naman hinintay ko na lang siya na siya mismo ang bumitaw. Hindi ko naman alam na babalik siya. Napabuga ng malakas na hangin si Jack at pinisilang kamay ni Doris. Narealize ko na ikaw talaga ang mahal ko, Doris. Kasi sa'yo ko lang naramdaman ang maging masaya at mahalin. Ang saya ng nararamdaman ko nang dahil sa'yo. Napaiyak na nga lamang si Doris sa sobrang tuwa. Mahal din kita, Jack. Sorry kung pinagdududahan ko ang pagmamahal mo sa akin at sa mga anak ko, ha. Pinunasan ni Jack ang pisngi ni Doris. Wala kang kasalanan, Doris. Naniguro ka lang dahil alam kong ayaw mo ding masaktan. Niyakap nga ni Jack si Doris. I won't let you go again, Doris. Napaiyak na nga lamang silang dalawa ng sobra nang dahil sa saya. Sinabi na rin nila kay na Abby, Eddie at Annie ang magandang balita. Sobrang saya ng mga bata at nagtatatalon pa nga sa tuwa. Sa wakas natupad din ang hiling namin ni Abby na maging tunay na ama si Papa Jack. Mangu naman si Abby at Annie. Oo nga kuya, magiging isang pamilya na tayo. Ang lakas talaga natin kay Papa God. Nag-appear pa nga ang dalawang bata. Napailing na nga lamang sina Jack at Doris. Pero masaya sila. Dahil masaya ang dalawang bata sa relasyon nila. Makalipas ang isang linggo ay pumunta nga sina Jack at Doris sa sementeryo kung saan nakalibing ang mag-iina niya. Hi love, ito nga pala si Doris, ang babaeng minamahal ko ngayon. Napabuga ng malakas na hangin si Jack. Alam mo ba, nung nawala kayo ay puno ng guilt ang puso ko. Kasi kung sumama ako sa inyo noon, pakasama-sama na tayo ngayon sa kabilang buhay. Napapaisip ako noon kung anong rason, kung bakit pa ako nabuhay sa mundong to. Kahit anong tingin ko, wala akong mahanap na tamang sagot. Pero ngayon, hinawakan ni Jack ang kamay ni Doris. Kaya siguro nabuhay pa ako ay dahil nakatakda akong makilala ni na Doris at ng mga anak niya. Triplets din. Siguro hindi lang talaga tayong dalawang nakatadhana na magkasama sa pagtanda. Pero kahit na may mahal na akong iba ngayon, hindi ka mawawala sa puso ko. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Alam ko kung nasaan ka man ngayon. Gusto mong maging masaya ako. And here I am now, happy with Doris and with the kids. Ngumiti si Dory kay Jack at tumingin nga sa puntod ng asawa. Huwag kang mag-alala kay Jack. Aalagaan ko siya. Mamahalin. Hindi ko siya pababayaan at simula ngayon, hindi na siya mag-iisa pa. Umihip ang isang malamig na hangin. Nagkatinginan nga sina Jack at Doris dahil pakaramdam nila, binigay na ng babae ang blessing nito sa kanilang dalawa. Ibinenta na nga ni Doris ang dati nilang bahay dahil sa bahay na nga sila ni Jack maninirahan. Makalipas lang din ang ilang buwan, nagpakasal na nga sila, lalo na't nalaman nila na isang buwan na nga nabuntis si Doris. Nagsilang ng isang batang babae si Doris at makalipas ang ilang taon, nagkaanak ulit sila ng isang batang lalaki. One big happy family na nga sila. Naging masaya ang buhay nila, lalo na't lumalaki ng pamilya nila. Hindi sa lahat ng mag-asawa, ito ang unang minamahal. Minsan, ang taong para sa atin ay may nauna na pala. Kagaya na nga lamang nila Doris at Jack na may kanya-kanyang pamilya na, ang akala ay makakasama nila sa pagtanda pero hindi pala. Maagang kinuha ang mga mahal nila sa buhay at nagkatagpo sila. Hinilom ang bawat sugat sa puso at pagkatao nila. Minahal ang isa't isa sa kabila ng lahat ng nakaraan nila. Kung akala mo ay wala nang magmamahal sa'yo dahil sa nakaraan mo, may isang tao na nakalaan para sa'yo. Natatanggapin ka sa kung ano at sino ka man. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Jack at Doris, ang dalawang taong muling nagmahal
sa pangalawang pagkakataon. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.